umabot na liwat anbag mga aga ngan ini nagahatag imbag mga paglaom kun kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang aga sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano ka mabugat anatong ginpapasan ha mga pag-ampo naton kita maging madinaragpon di ka magruha-duha ken Jesus kala magsari ha iya mga igin saad imula lauman hiyaan suok masangkay marigon nga sarandigan iya nagsasaad na di hallelujah kaya praise the Lord. Yes. Maupay nga gabi, naliwat mga kasangkayan. Welcome na lot kita na aton bago nga episode, na aton programa, An Baton Han Imo Problema. Maupay nga gabi, hayo nga tanan mga kasangkayan. Ini Kuya Joel, nagsisiring hayo. Welcome. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, hayo nga tanan. Maupay nga gabi, hayo nga tanan. Anaton mga kasangkayan. Anaton internet, kinahanglan. Maging maupay, yan nga gabi, Ginoo. Nga diri kami maglo-loading, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, pangumusta na aton mga kasangkayan. Yan na pala nag-tune in na aton programa. Welcome po sa ating mga kaibigan mula po dito sa Tanawan, Leyte. Kami po ay nagpapasalamat na binigyan na naman tayo ng Diyos ng pagkakataon upang magsama-sama para sa isang pinagpalang gabi. So, welcome po ang bawat isa. Praise the Lord, mga pangumusta, gikan hangaran han Dios ang atong mga kasangkayan dito haharayo nga lugar. Dito ibang bansa nato mga kasangkayan, Georgia, California, US, Jeddah, Hong Kong, Singapore, ngan Netherlands, Malaysia, Japan. Tanan nga mga kasangkayan naton nga nakakaabothan naton. Programa yan nga gabi, maupay nga gabi ha Kuala Lumpur. Ngan di daha. Iyo mga panimalay. Labi na atibig Tanawan, Leyte. Aton mga kasangkayan ni Tanawan, aton mga leaders and members and Jesus Our Refuge, maupay nga gabi yung tanan. Praise the Lord, maupay nga gabi ha aton mga kasangkayan. Bago lang nga nag-tune in ha aton yan nga gabi. Today is siyahan nga adlaw ha aton simana. Yes, Lord. So kinahanglan anay naton itpaggiya ang Ginoo pinagyan mga pag-ampo. Baraan namon nga Dios damo nga salamat kanimo pakig hatag ha amon Lord hinda ko nga pribileyo. Kami Lord makag-share hanimo mga pulong. Panalangini o Diyos ang mga kasing-kasing han mamamati ini nga programa ikaw Ginoo kiwa Lord. Yes, Lord. Lord, let it be the spiritual ears and spiritual understanding, Lord. Amot maga-flow. Lord, diri Ginoo sarili nga pag-intindi kundiri ang imong gahom pinaagi sa balan nga Espiritu Santo amo ang magakiwa.
Bless us all together, Lord. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Okay, Ate Bek. Maupay nga gabi nga mo, Ate Bek. Opay nga gabi ha, imo ang gwapo ko nga partner, Kuya Joel. Ang mahusay ko, Maupay nga nagtitikaw sa gabi. ilang nga akong kapartner ha aton programa. Yan ka mo Praise gihap, the mga Lord. kasangkayan. Nagpapasalamat kita, Ate Bek, kay last Saturday, nangalimot kita nga ikaduha na natong kabulan, pangalawang buwan na natin. So, nagkaroon tayo ng, ang tawag doon, second monthsary, okay? ng programa, ang baton na mo problema. So, congratulations po sa ating mga viewers na sinamahan niyo po kami ng 2 buwan. Nakalain mo, Ate Vic, 2 Yes. buwan. Wala tayong pahinga from Monday to Saturday. At linggo lang ang ating break. So, purihin ng Diyos. Okay, pangumusta, Ate Vic? Hanatol mga kasangkayan. Yan na pala nag-tune in. Ano ini? Akon internet it maluya? Or ano ini? Okay, wala problema ta aton internet, Ate Vic. Siguro itong pag-delay. Delay lang itong pagsulod dito na aton mga comments. Okay, at mga atong kasangkayan, maupay nga gabi ha, didaha Katbalogan Samar, didaha bungtuhan ka mag-araman, maasya ang tanawan Leyte. Anaton mga officials sa bungto, nga naton mga officials gihapon, han mga barangay likod, barangay likod, ngan ang Dios magabindisyon, ngan salamat sa Ginoohan, kabatunan na naton mga pag-ampo, Yes, Ate Beth. waray na mga positive, kundiri ang Dios magalimpyo, han bungton tanawan, nga naniba nga mga kabungtuhan. And maupay nga gabi liwat, naton mga kasangkayan, di Manila, Hakabite. Oo. Safety, kinahanglan maghirot ka mo yan na kay Adam Bagyo. Signal number 2, adahira. Oo, Ate Bek, Yan pero di rin man makusog, Ate Bek. By the way, Ate Bek, pangumusta na aton mga kasangkayan, dito Imos Cavite, ang panimalay ni Carmencita Isabelo Luna, labi na aton pinakabata nga viewer, yung ating pinakabata na viewer, si Joaquin Luna. Anak, pagpalain ka ng Diyos, at lahat ng kasama mo dyan, at patuloy kayo na manood sa ating programa ngayong gabi. Okay, tanan naton yung mga kasangkayan, di daha Cagayan de Oro City. And Pastor Gisrael, di daha Bicol, Cebu, Southern Leyte, and Leyte, Northern Samar. And Pangasinan na naton mga viewers, maupay nga gabi ha iyong atanan. Itat viewers sa Ate Bek, kuha na ni, siring pag-global, Yes. Di rala diniha ato dapit kundi magkalanlaing nga lugar. Sindo may da internet connection nakaka-tune in na aton programa. Okay, so sa tanan mga pangumusta ha iyong atanan gud mga kasangkayan naton. And mag-awit anay kita para ha Ginoo aton matagusayan nga gabi gihapon. Okay. Aton pamalandungan ini nga awit kasama. Kaupot ko ikaw. Bisan pa man kung hain ka, hinunumduman ko. Bisan pa kung nalakat ka, di ka magpusa. An akon paghigog maamon, magmamang pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi, pirmi. Ako imo kaupod, diri gud mapapara akon paghigugma. Bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakadtuan akon kaupod mo pirmi, pirmi.
Praise the Lord. Okay. Happy birthday kang Sunny Constantino. Bukas. Hindi pa ngayon, Ate Beck. Hindi pa ngayon, pero bukas, sabi ng nanay, mama niya, Eva Constantino, mapagpalang gabi sa inyo, Pastor Joel at Pastora Rebecca. Pabati mo sa aking anak, birthday niya bukas, kay Sunny. Praise the Lord. Okay, medyo mahina itong signal, pero I believe God is in control para tagan kami maupay nga signal, makagkitain maupay. Iyo, Kuya Joel, programa. Okay. So, tungod dinihit aton panahon. Oo. Okay. Sige. So, bisan kung mahina iti yung mga signal dida, i-pray sometimes mo loading pero dira, padayon na natong buruhaton na pag-share ang pulong sa Ginoo yan ang gabi. Ngan, makasiring ako. Iyo, set back and relax. And, i-share niyo mga kasangkayan na atong programa yan ang gabi para niyo mga kasangkayan. Makabatera. Para makabatihira. Okay, kayo Joel, it's your turn. Alright, maupay nga gabi at aton nga tanan. Inauton ta nga ada ka mo maupay nga kahimtang ano yung mga kinabuhi. Ang unang nga tanan, nagpapasalamat kita Ate Beck nga maupay ta atong panahon dining nga lugar, nga ining bagyo diri gud makusog ngan linmabaynan usa dito haluson ngan waray kita agi dinhi aton lugar, pero let's continue to pray magin maopay ta atong connection kit aton internet yan ang gabi. Okay, mga kasangkayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong paksa ngayong gabi, kung hindi po kayo magtatanong, sasabihin namin, kami ang magtatanong kung bakit po nakasuot po kami ng black na polo shirt. Okay? So, every night, within this week, ngayong linggong ito, ay pag-uusapan natin, Ate Beck, ang ating color ng aming t-shirt ay may kaugnayan po sa mensahe ng Diyos sa bawat araw. Okay? So, sinadya namin isuot ang black t-shirt na ito dahil ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa kasalanan. Hindi naman ibig sabihin na nakasuot ka ng black ay makasalanan ka, Ate Beck, Pero ang black ay simbolo po, ang dilim or ang maitom, nagsimbolo ang kasalanan. So, ngayong gabi, pag-uusapan po natin, how can we overcome or overcoming sin in your life? Okay. Babasahin po natin ang salita ng Diyos, Ate Beck, dito po sa Romans 3:23 at saka Romans 6:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. 1 John 3:8. He who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Lord, pagpalain mo ang iyong Yes, mga anak. Father God. Thank Ang you, lahat ng Jesus. aming mga taga-subaybay ng programang ito, Lord, na sa aming pakikinig ng iyong salita ay ito'y magsilbing instrumento, Panginoon, upang patuloy kaming lumakas sa aming pananampalataya at kami mapalapit sa iyo, O Lord. Hallelujah. Panginoon, pagpalain po mo ang bawat isa na nandoon sa kanilang mga tahanan. Purihin ka at sambahin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Yes. Amen and amen. At hinikayat po namin kayo, mga kaibigan, to participate by commenting. Meron pa akong 3 tanong, pero yung unang tanong muna. So you just comment, you can comment sa ating comment section. At itong unang tanong, what is sin? Para sa iyo, ano ang kasalanan? Paano mo masasabi na yan ay kasalanan? Okay, what is sin? Okay, pangalawa po. Pangalawang tanong. So, isa-isa lang ang ating pagsagot sa ating comment section. Ang pangalawa po, what do you feel when you commit sin? Ano ang iyong nararamdaman kung ikaw ay
nagkakasala? Wala ka bang nararamdaman o meron kang nararamdaman? Okay? Yan po ang pangalawa. Ang pangatlo, paano matatanggal ang kasalanan? Okay? Paano matatanggal ang kasalanan? Ulitin ko po, 3 katanungan. Dapat isa-isa po ang ating pagsagot. Okay? Okay. Ang number 1, para sa'yo, ano ang kasalanan? Kasi iba-iba ang pag-intindi ng tao tungkol sa kasalanan. Ang pangalawa, what do you feel when you commit sin? Ano ang iyong nararamdaman kung ikaw'y nagkakasala? At ang pangatlo, paano matatanggal ang kasalanan? Okay? So, yung una lang muna, just comment sa ating comment section, para sa'yo, ano ang kasalanan? Pangalawa, how do you feel or what do you feel when you commit sin? At ang pangatlo, paano matatanggal ang kasalanan? So, ating pong narinig na binasa ni Ate Beck sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ng tao ay nagkasala. Hindi sinabi dito na all will be sinning or ang tao ay magkakasala, kundi ang tao ay nagkasala na, matagal nang nagkasala. At alam natin na ang pinakaunang tao na nagkasala ay si Adan at saka si Eva. At sila po ay nahiwalay at sila po ay pinalabas sa Garden of Eden. Ang kasalanan nung unang ginawa ni Adan ay hindi po pagsunod sa utos ng Diyos. Okay? Disobedience. Dahil sinabi ng Diyos, huwag niyong kainin ang pinagbabawal na bunga, pero kinain nila. Kasi merong Satanas na nagkatawang ahas, no? Nag-disguise na ahas. At sinabi ni Satanas doon kay Eva, sinabi ba ng Diyos na kapag kumain ka nito, ikaw ay magiging wise at mapapareho ka sa Panginoon? So, disobey nila. Hindi sila sumunod sa utos ng Diyos na do not eat. Kasi yung mga bawal, yun ang gusto ng tao. Okay? Pag hindi natin sinunod ang Diyos, yun po ay kasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan malaman po natin, mga kaibigan, kung ano po ang ibig sabihin ng kabayaran. Di ba kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang suhol, Ate Beck, di ba? Binabayaran ka. So ang kabayaran ay ayon sa iyong ginawa. Tayo po ay nagkasala at ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang po ito kamatayan sa physical, kasi naman lahat ng tao ay namamatay. Lahat ng tao na naisisilang dumarating sa buhay ng tao, sa punto ng tao na siya ay namamatay. Pero ang ibig sabihin po ng kamatayan dito ay hindi po kamatayan lang na physical. Because the word death, okay, tandaan po natin, ang salitang pong kamatayan means separation, paghihiwalay. So ang pinakauna pong klaseng kamatayan na ating pong na naranasan po ng tao ay physical separation. Ang paghihiwalay ng spirito at ang katawan ng tao. Sabi ni San Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. So, naghiwalay ang iyong espiritu at ang iyong katawan. Yan po ay physical death. Pero meron namang pong isang uri ng death. Ang paghihiwalay, di ba, kapag nahiwalay ang espiritu sa katawan, yun ay physical death. Pero ang ating espiritu ay haharap sa Diyos. Sabi ng Biblia, lahat tayo is accountable to God. Haharap ang mga tao sa harap ng Diyos. At sila po ay i-judge ng Lord according sa kanilang lifestyle ng kanilang pamumuhay dito sa lupa. At kung hindi kalugod-lugod ang kanilang buhay, sila po ay mahihiwalay sa Diyos. So ang espiritu ng tao at ang Diyos ay maghihiwalay, and that is spiritual death. So ano po ang
Dalawang klaseng death, physical death at saka spiritual death. Because death is separation. So itong dalawang klaseng kamatayan ang kabayaran ng kasalanan natin. Dahil po sa kasalanan ni Adan, because of disobedience of Adam, ito po ay umipikto sa atin, lahat ng mga tao dito sa mundo ay may kabayaran ang kasalanan dahil tayong lahat ay nagkasala. Yan po ang bad news. But the good news is, sabi ng Biblia, may but dito, but the gift of God is eternal life. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ate Beck, sa iyong palagay, ang regalo ba ay babayaran o anong ginagawa pag binibigyan ka? Regalo, king kakarawat. Alright. So nakatanggap ka na ba ng regalo mula sa akin? Yes. Anong regalo, for example? Many times. Secret. Ate Beck, may interest ini. So, pag mahatag ka nga naghatag ako ng Ate Beck, king kakarawat, dito masering, Ate Beck nga, tagpira iton, tagpira ito ya. Kaya ako na itong binayaran. So, yung ginawa ni Jesucristo sa krus ay kabayaran ng ating kasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, He died once and for all. Siya lamang ay namatay isang beses para sa lahat ng mga tao na may kasalanan. Binayaran ng Diyos. Kaya nung si Kristo po ay namatay sa krus at siya inilibing. And after 3 days, siya po ay nabuhay muli. Siya po lamang ang may karapatan na magbigay ng regalo. Ang kanyang regalo ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng kabayaran ng ating kasalanan. Dahil si Jesus po walang kasalanan, Ate Beck, meron akong verse na ibibigay sa inyo na sana po ito ay magbigay sa atin ng kaliwanagan. 2 Corinthians 5:21, mga kaibigan. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For he made him who know no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Alright. Siya ay ginawa. Si Kristo ay ginawa ng Diyos Ama na walang kasalanan ay para maging kasalanan para sa atin. Dahil si Kristo ay walang kasalanan, He made Him who knew no sin. Wala siyang kasalanan to be sin for us. So si Jesus ay hindi lamang siya, sabi ng karamihan, nagpasan. Pinpasan niya ang kasalanan doon sa cross. Pero ang tama po, si Jesus ay naging kasalanan doon sa cross. Okay? Jesus not only bear our sins, but He became sin for us. Anong purpose? That we might become the righteousness of God. Ito po ang regalo ng Diyos sa bawat isa. Na kahit gaano ka makasalanan, marami kang ginawang kasalanan, anuman ang iyong lifestyle, mahal ka ng Panginoon. Kahit sino ka pa man. Okay? Ang problema, Ate Beck, kasi itong kasalanan, yung gitna ng sin ay. Okay? Mula po, doon po ang kasalanan po ay hindi po nagsimula actually sa Garden of Eden. Sin started in heaven when Lucifer said, I want to be like God. I want to sit to sit on the throne. Gusto kong humitaas. Gusto ko. Ako. So nagtikang iton magiging prideful or mapaitas on dito langit. Hey Lucifer, nga ginlabog diha tuda, naging Satanas. Okay? Hey Lucifer amo nagtikang itong butnget ay nagamit ito nga siya ni Lucifer. Kaya nung dumating si Adan o nung ginawa si Adan si Eva, yun din ang ginamit.
ni Satanas na ang kanyang pangalan upang mapalayo si Adam at si Eva sa Panginoon. Dahil ang sentro po ng kasalanan ay I. Tama, Ate Beck? S-I-N. Yung center po ay I. Kapag ang tao ay hindi pa sinurrender ang kanyang buhay sa Panginoon, ay hindi po mababago ang kanyang buhay. Because unless Jesus be the center of your life, hindi mo mararanasan ang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Sin cannot be overcome in your life if the center of sin is not dealt with. The I, yung I, must be changed by God. Kaya yung preaching ni Ate Beck last Sunday, talagang yun, you must swallow your pride. At ang center ng pride, Ate Beck, ay pa rin. P-R-I-D-E. Tingnan mo, mula sa sin, ang center ng sin ay I. Tapos yung center ng pride ay pa rin. Kaya kapag ang ikaw ay hindi mo sinurrender ang iyong buhay, talagang hindi ka magbabago. Because you are still the manager of your life. Ikaw pa rin ang nagkukontrol na yung buhay. Kaya, sabi po dito sa paano ma-overcome ang kasalanan? Sa 1 John 1:9. Okay, Ate Beck? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Okay, dyan lang muna. Kung i-confess, ikumpisal natin ang ating mga sala. Okay? Marami Ate Beck. If we confess our sins, plural, siya ay matapat at matuwid, napapatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin ka ng Diyos mula sa lahat ng karumihan at hindi matuwid na buhay. Okay? Galatians 2:20. Dito ako magtatapos, Ate Beck. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer who I live. Ulitin mo, Ate Beck. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Purihin natin ang Diyos. Alam mo yung Ate Beck, talagang paborito ko po itong verse na ito. Doon sa Facebook, yung inilagay kong yung aking description sa aking timeline. I have been. Manunotice mo mga kaibigan sa Galatians 2:20, pinababalik-balik yung salitang I. Okay? Ilang beses? 1, 2, 3, 4. 4 times. Kasi ang problema talaga sa tao, itong ako, ako. Kapag yung ito nga ako, diri nga na ito ihatag ang Ginoo, diring pa, diri good, maayos yung buhay mo. Yung ako na good ni. Waray magbubuta ako. Okay? Kaya sinabi ni San Pablo, paano ka maka-overcome ng kasalanan? You must deal with the problem of I. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Ako ay ipinako. Kailangan, una sa lahat, ipako ang mga I. Kung ang pride, sabi nga ng sanlibutan, swallow your pride. Pero sabihin ko, wag lang iswallow kasi pwedeng iluwa uli. Kailangan ipako yung I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live. Ibig sabihin, patay na yung I. Ang dating buhay mo na I, ako, wala na. Ipinako na sa cross. Kapag nandyan pa yan, ipako mo ngayong gabi. Sabihin mo, Lord, I am crucified with Christ. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, but Christ lives in me. Hallelujah. And the life which I now live, ngayon, the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Purihin ang Diyos. Nasalamat sa Panginoon na yung ako, ay hindi na ang nagahari sa aking puso, sa aking buhay. Yan ay aking naranasan.
Dati po akong lasinggero noong unang panahon. Nung ako po ay 18 years old, ako po ay high school, ako po ay barkadista, marami pong mga bisyo sa aking buhok kasi gusto kong uminom, pamurningan, gusto kong humit-hit ng marijuana, gusto kong gumawa ng kahit anong gusto ko kasi gusto ko yun. Pero nung ako'y nakilala sa Panginoon, nung tinanggap ko si Jesucristo, 1987, doon ko nakilala na mahal pala ako ng Diyos at biglang nabago ang aking buhay. Yung dati kong ginagawa na mga hindi maganda ay napalitan ng pag-desire sa presensya ng Diyos. That it is no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya ngayong gabi, kung ang iyong buhay ay may mga problema at palagi kang worried, balisa, at wala kang peace of mind, kaibigan, yan ay mga signs na kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, wala po tayong kapayapaan sa ating puso. Kaya ngayong gabi, I will give you an opportunity para ma-overcome mo, mapaglabanan ang lahat ng tukso at mga kasalanan sa iyong buhay. Napakasimple lang. I-admit mo na ikaw ay makasalanan. Sabihin mo, Panginoon, salamat dahil ikaw ay namatay sa krus at inaamin ko na ako ay makasalanan. At dahil inaamin mo na ikaw ay may pangangailangan, kailangan mo si Jesus dahil si Jesus lamang ang magpapatawad sa ating kasalanan. Hindi po relihiyon ang maglilinis ng ating buhay, kundi si Jesucristo. So ngayong gabi, kung ikaw man ay nandyan, kahit ikaw ay Kristiyano, kung may problema ka pa sa nandyan pa yung lahat ng kagustuhan mo, gusto mong masunod, ayaw mong makinig sa ibang tao dahil gusto mo ikaw ang masunod, tanggapin mo si Jesucristo. At ibig, hindi lang iswalo ang pride, ipako sa krus ang pride. At kailangan mamatay ang dating buhay natin at mabuhay si Kristo sa ating mga puso. Amen. Okay, manalangin tayo at idukot ato mga ulo, piyong unimot imong mga mata. With a sincere heart, sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Yesus, salamat salamat na kahit ako'y makasalanan, kahit ako'y makasalanan. minahal mo ako. Minahal mo ako. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, na ikaw na ikaw ay mayroong magandang plano sa aking ay buhay. mayroong magandang plano sa aking buhay. Sa mga oras na ito, Sa mga oras na ito, inaalay ko ang aking buhay. inaalay ko ang aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po Linisin mo po ang aking buhay ang aking buhay sa lahat ng karumihan. sa lahat ng karumihan. At sa mga oras na ito, Sa mga oras na ito, inaalay ko inaalay ko ang aking sarili. ang aking sarili. Ininga ako, Ininga ako, ginahatag ko sa imo. nahatag ko ay imo. At ang iyong banal na Espiritu Ang iyong Santo banal na Espiritu Santo, ang siyang manahan siyang manahan sa aking puso. sa aking puso. Mula ngayon, Mula ngayon, ako'y susunod sa iyo. ako'y susunod sa iyo. Tulungan mo ako Tulungan mo na mabago ako ang aking na buhay. mabago ang aking buhay. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen and Amen. amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. So, Ate Beck, meron ba tayong mga comments sa ating mga kaibigan? Including So mahirap pong ating internet connection. Kaya kahit dito po kami minsan naglo-loading pero purihin ang Diyos na continuous po. Makinig muna tayo ng isang awitin para po sa ating lahat. Hallelujah. Glory to God. Kapayapaan ay nakay Jesus lamang, kamurayaw. Imo maangkon kunada Hesus Kristo ha imo kinabuhi. Ang kinabuhi ko hato permi na babara ka. Mga pagtangis ko di na iilog, kan
Pananalangin po kami sa inyong lahat. Sa lahat po ng aming mga kaibigan na gusto mong lumaya sa anumang mga kasalanan, anumang sikreto sa ating buhay, gusto mong lumaya at magkaroon ng bagong buhay sa mga oras na ito, ang Diyos po ang kikilos. Pwede mong itaas ang iyong kamay sa Panginoon and we will pray right now in the name of Jesus. Hallelujah. Ate Beck, ipanalangin natin ang ating mga kaibigan sa mga oras na ito. Hallelujah. Amay nga bara na nga na Jesus kami, Thank you, Lord, Jesus. na daw pa imo Ginoo. Among gitaas, Lord, Himarisel Ginoo nga mulakat nga tuhauman ang sangkay ni Mercy. Yes, We Lord. pray for the protection, Lord, Yes, nga walay Jesus. makakaulang haniya pagbiyahe, nga makaabot niya Ginoo haniya destination, Ginoo nga may safety nga pag protektar ha imo, Yes, O O Dios. Lord. Yes, O Amay Lord. damo nga salamat tanimo mga plano para sa iyang kinabuhi. Yes, O Nga hiya Ginoo magkilala ha imo Ginoo haniya paglakaton nga naniya pagtrabaho. Gintaas liwat namon O Dios ang dapit Ginoo haluson nga may da bagyo yan ang atak Yes, O na. Lord. Thank Lord, you, ito nga Jesus, for hangin your ng ngaran ni Jesus nga ikaw pahinay ito, Lord, magapaundang sa mga hangin ng ngaran ni Jesus. Yes. Lord, ako nagaampo, O Dios, bisan pa Ginuan, may mga sakit, mga panlawas siya ng atak na ako mga pag-ampo, ani mo gahom, Ginoo. Yes, O Ani mo Lord. pagkiwaan, nira mga kinabuhi, O God. Damo nga salamat, Ginuan, tanan nga may balatian, may ubo in Jesus' name. And may sipon ng ngaran ni Jesus, be healed in Yes, Jesus' in name. Jesus' name. Wa, Lord, ang mga ubo og sipon, Ginoo. Liwani, Ginoo, maupay nga panlawas sa ngaran ni Jesus. Ikaw, Lord, maghahatag, Ginoohin, maupay nga panlawas sa nimo mga katawan, Lord. Labi na, Ginoo, naghahangyohin katambalan. Yes, So O be it, Jesus. Lord. Be healed You in are the Jesus' God, name. a healer, Lord, in Jesus' name. Salamat, Amay. Yang bisan pa man, Lord, ang mga may balatian, Ginoo, nga mga cancer. Yes, Lord, in mga leukemia, Ginoo, hangaran ni Jesus, mga diabetic, Jesus. nag-stroke, hangaran ni Jesus, Jesus. be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat, Lord God, mga kakapoy, Ginoo, ang trabaho, nga bugos nga adlaw. Liwani, Ginoo, ang kusog, bago nga kusog, nga gikan kanimo. Damo nga salamat, Amaya, nimo pag-take nga matag-usa, hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Okay, Ate Okay. Beck. Anong question ang siyahan mga question? Ano ang kasalanan? Okay, may nagsiring din ang kasalanan. Isuko muna sa Diyos pag may magawa kang kasalanan. Ano ang nararamdaman mo kung ikaw ay nagkakasala? At paano matatanggal? Okay? Kahit anong comment ay babasahin po natin para po ay makatulong po sa iba na ating mga kaibigan. Praise Question God. number 3 na. Sige, pwede yan. Okay, question number 3. Paano matatanggal ang kasalanan? Wa mo na ini. Having a forgiving soul, para every time na makagawa ako o sila ng pagkakamali, mapapatawad ko sila at ang aking sarili sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kailangan isuko sa Ginoo para magkaroon ng peace of mind. Right. Mahirap, Ate Beck, kung may tinatago na kasalanan, wala kang peace of mind. Yeah. Wala kang kapayapaan sa puso. Nga na pag may daka tinatago nga sala or pagbati nga diri siya. Pagka diri ka naruruyag pakikita hintawo. That's right. Ina-isolate mo ang iyong sarili. Yeah. Okay. Diri ka gusto. Yun ang ginawa ni Adan, Ate Beck. Kung nagtago silang dalawa, no? Si Eva at si Adan, nagtago sila. Hinahanap sila ng Panginoon. Adan, Eva, nasaan kayo? Lord, nandito kami. Nagtatago kami. So, ibig sabihin, kay maram na ang Ginoo nga nakasala si Adan o si Eva. Tinanong Pero pa sila. nagpakyana pagod diha. Ibig sabihin, gusto ko sa Ginoo nga magyayakan. Umamin, yes. oo. Kahit alam ng Umamin. Panginoon, Ate Beck, kasi pag umamin ka, yun ang Breakthrough. breakthrough, yun ang start ng breakthrough. Aminin mo at para kumilos ang Panginoon. Kasi ang hindi magagawa ng Diyos, Ate Beck, kahit siya'y makapangyarihan, no? God is powerful and nothing is impossible with God. Isang bagay lang hindi magagawa ni Lord na i-violate ang iyong Will. kabubot mo na imong Free will. will. Hahayaan ka. Okay? Kahit anong gusto mo, pero naghihintay lang si Lord
na isuko mo, sabi ni Carmencita, isuko mo yung buhay, aminin mo at lumapit ka sa Panginoon. Kung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka nagagawa ng kasalanan dahil ang Panginoon na ang may-ari ng iyong puso. From Martha Lonsaga. Okay? So, prehin ang Diyos. Kailangan talagang tanggapin si Jesus Cristo. Pag tinanggap mo na si Jesus, huwag mo nang ulitin. ulit-ulitin, balik-balikan mo pa yung mga kasalanan na Bayaan. gimbayaan na nga, gimbayaran na ni Jesus Cristo dito ako. Sabi ng Hebrews, Ate Vic, kapag inuulit natin ating kasalanan, yung binayaran ni Hesus Kristo, parang ipinapako natin uli ang Panginoon. Na alam natin yan ay hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaya biyaya lamang ng Panginoon na tayo ay patuloy na binabago ng Panginoon. Hindi pa po tapos ang Diyos sa ating buhay, patuloy na tayong binabago niya araw-araw. Alam mo na nga may sala ka, tapos imo lagi hapon yung papadayon, that is sin of omission. Alam mo na nga sala, pero Itong sin of, gini-ignore Okay. mo lang, no? Sin of omission. Amo ba po, Kuya Joel? sin of omission ay hindi mo ginagawa ang mabuting dapat gawin. Alam mo Okay? na. Alam mo na ano ang dapat gawin na mabuti, hindi mo ginagawa. Inuumit mo, hindi mo ginagawa ang dapat gawin. Okay? Yung sin of commission naman, yung kasalanan na alam natin na labag sa batas ng Diyos. Alam niya ng tao, Ate Vic, kasi common naman yan sa ating mundo kung ano ang kasalanan. Okay? Ngayon, nakaka-guilty kung nakakagawa ako ng kasalanan. Kailangan mo ang kasusumbungan. Kailangan mo ng kasusumbungan. Pero ang Diyos lang may alam, makikistorya at humingi ng tawad. Ikang Ate Mercy. Okay. Prayin ng Diyos. Yes. So, sa lahat po ng ating mga kaibigan na nandyan, lahat po tayo ay vulnerable. Lahat po tayo ay posibleng magkasala. Kahit po tayo ay sumusunod na sa Panginoon, minsan sa ating buhay, tayo po ay bumabagsak. Kasi Kuya Joel, ang tao ay marupok, madaling lumimot. Kaya umawit nga, sabi na nga, ang tao ay marupok kay daling lumimot sa Diyos. Wala ka itatago sa Diyos, alam niya lahat. Tereng ni Ana Isabelo. Tama po. Sin is a negative act that God cannot tolerate. I feel guilty when I committed sin through the blood of Jesus Christ and repentance. Amen. Okay. Yung nararamdaman, Ate Vic, na guilty, kapag ikaw ay nagkasala, ay gawa yan ng Holy Spirit na you are worried, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, kasi mayroon kang ginawa na hindi tama sa Panginoon. That's the Holy Spirit nagko-convict sa ating puso. Ano lang siya, still small voice. Hindi natin talaga, hindi tayo binubulyawan masayang gino nga, makasalanan ka, hindi ganon. Still small voice, anak, ganito. So, nararamdaman natin sa ating puso na hindi tayo comfortable. At kapag hindi natin, Ate Vic, hinayaan lang natin, ignore, ang mangyari yan, kapag matagal na, yung ating puso ay nagkakaroon ng kalyo or kubal. Kubal. Kalyo. At darating ang panahon, yung mga taong lumalayo na talaga sa Panginoon, kahit alam nila na kasalanan, ginagawa pa rin nila, kasi wala nang conviction sa kanilang puso. Yun ang napakahirap na sitwasyon. Kaya kapag tayo nakakaramdam na guilty tayo, immediately, tayo po ay dapat humingi kaagad sa Diyos ng kapatawaran at isuko ang ating buhay sa Kanya sa asap as soon as possible. Okay? Huwag nating, katulad Ate Vic, meron kang hinanakit, nahiubos ka. Okay? Sabi ng Biblia, do not let the sun go down on your wrath. Kung ikaw ay nag-inisog, nagalit ka. Ang iba, gusto talagang bukas pa,
hanggang next week, hanggang isang buwan, ang sabi mo, Ate Vic, sa preaching mo, nagiging bitterness. Mapait pa kaysa ampalaya. Okay? Ngayon, ang relationship naging damaged na. Nadadamage ang Nadadamage relationship. ang relationship. Kasi ang ugat talaga ng mga ganyang ugali ay ang kasalanan. Yung sentro ng kasalanan na ay. Kapag hindi mo ipinako sa krus ang yung ay talagang hindi magkakaroon ng maayos na buhay ang ating mga pamilya. Kailangan po isuko natin. Kung nakabuhat ka og sala, mangayo og pasaylo sa tawo og ayaw na pag-utruha. Karing ni Ate Beatrice. Oo. Oo. So it question na number 1, what is sin? Ano it sala? Ikaduha, what do you feel when you commit sin? O talagang sinagot nila Ate Vic. Ikatulo, paano matatanggal ang kasalanan? Hindi matatanggal ang kasalanan sa paglalaba or pagkakarigo. O kahit anong sunrocks, kahit anong... Only the blood of Jesus can take yes. away our sin. Ang dugo talaga ni Jesucristo ang siyang maglilinis sa puso ng mga tao. Okay? Okay. Ngayon, asa pa, kapag makakasala kita, karing pamanakon kanina, paman waray naong ikakaatubang. Makatago. Di matago ka. Okay. Sige. Mausa nga awit para mag-ampok kita, ha, Ginoo. Nag-uuyaga hangin ang kinabuhi ko. Di maaram kun ngain mapakadto. Napunyughan sulong hinin kalibutan, masamok ang kinabuhi ko. Di ko na mahisabtan anon angay buhaton a kinabuhi ko. Puros kakurian, waray na pagbag-o, kabutlaw ang pirmi, ginaabat ko. Kabiduan ang nakasuga, nagbibilinghi kalamra. Temporaryo nga kalipayan, an akon ginsudlan, kabatunan han ginbibiling ko. Nakaindaw la ako, Jesus, kun waray ka. Di ako maaram han akon kakatuan. Mahihimo adahangin pa ako. Let's pray, mga kasangkayan. Mag-ampok kita. Ang Diyos good light maghahatag haaton hin kapasaylohan nato mga kinabuhi. Yes. Amen. Amay nga baraan kami nadaop kanimo o Dios, among ginkilala nga waray kami Lord kapas ha paglimpyo hanamong kalugaringon. Pero salamat Ginoo nimo mga pulong nga kami Lord nakakahimo ha pagdaop ha imo. Tungod nga imo kaming ginpalit sa imong balaan nga dugo, nga nimo kaming ginhugasan Ginoo. An maitom namon nga kinabuhi Lord, naging malimpyo ini para Ginoo han imo kahimayaan. Lord, an itom simbolo Ginoo sa kamatayon ngan sala nga mahimulag ha imo. Lord, ibalik mo kami Ginoo sa imong tiilan para Yes, Lord, Lord, maabat namon kalinaw sa among hunahuna o kalipay hakasing-kasing. Amay damo nga salamat Lord, hantanan nga imo gimbuhat sa among kinabuhi. Waray kami maibabalos sa imo Ginoo kundi rin namon kinabuhi. Yes, Among Lord. ihalad kanimo o Dios. Pasayloa kami Lord, pasayloa ako kami sa among nahimo nga kapakyasan ug sala diha kanimo.
Limpyohi, Lord, ang among kinabuhi, ang bag-uha kami, Ginoo, para sa imong kahimayaan. Among ka, Ginoo, gimpapasalamatan, han kalimpyuhan, ug katambalan, Ginoo, nga maangkon namon hangaran ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Purihin natin ang Diyos sa gabi Tama po kayo minsan, minsan napipilitan tayong gumawa ng kasalanan. Dahil mayroon tayong mga dahilan, pero agad-agad naman tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Diri good sadang naton pasarupan it adlaw, Kuya Joel, it aton mga nahihimo. Kasi kadalasan natin, Vic, pag lalo na sa pamilya, no, kung may conflict, umaabot yan pagkabukas hanggang 1 week, 2 weeks hanggang 1 buwan. Salamat na lang ka, Joel, Oo. gipag-ukos Ginoo, kaya di rin na naabtanit si Roman. Okay lang ito, sabi ng Biblia, be angry and do not sin, Magalit, may panahon magagalit tayo, pero wag lang magkasala, wag lang magsalita ng mga bad words, at kaagad hihingi ng tawad, Kaya ang problema doon natin, Vic, yung ugat ng kasalanan, yung pride, yung I. Tama. Oo. Hindi lang iswalo yung pride, ipapako sa krus yung I. At si Kristo na ang manahan, ang magkontrol sa ating mga sarili. Yeah. Praise God. Siring ni Ate Rebecca Villalonga, Romans 14 verse 23, for whatever does not proceed from faith is sin. In James chapter 4 verse 17, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Tama. Tama. Inin aton programa mga kasangkayan para inihangatanan. And ang aton lang aging kikinahanglan naton hini is you must understand. No? Understand nga ang tanan naton nga ginihimo parahan nga tanan, parahan mga Kristiyano, and para diri mga Kristiyano. Okay, sabi ni Ate Mita, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Ephesians chapter 4, verse 26. Amen. Kasi yun ang talagang ang ating kadalasan doon tayo na bumabagsak atibik sa ating attitude na yung madaling mag-react. Lalong-lalo na kasi yung tunay na Kristiyano, hindi nakikita sa simbahan natin, Bek. Yes. Hindi nakikita sa social media. Nakikita sa pamilya. Sa panimahay. Kung paano ang pagtingin ng ating mga anak sa atin o pagtingin ng ating asawa sa ating sarili. At lalong-lalo na kung pagtingin ng Diyos sa atin. Oo. Hindi natin may tatago ang ating mga ugali sa Panginoon at sa ating pamilya. But by the grace of God, magagawa nating magbago. Yun po ang ating layunin ng ating programa, na mabago ang ating mga tahanan, ating mga mahal sa buhay, para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Kapag nakakagawa ka ng kasalanan, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Yes. Huwag na pag-alibay-alibay pa. Diretso ka agad. Diretso ka agad. No? Ako, dire ako exempted, mag-iisog danay. Kuya Joel, dire exempted, nag-iisog danay. But, in the moment, pag mag-isog ka, ginhawa ka dayon, hinhalarom, tapos smile, tanggal iton. Tama, Ate Bek. Tanggal iton. Ang sala, pagbuhat hindi rin maupay, ngan diri ka namumurayaw, walang peace of mind. Magbasol, mangarog, pasaylo, hatawo, na nakabuhat ka hindi rin maayo. Ayaw na pag-utro, ngan pangarog pasaylo ka Ginoo, kapasaylo na Ginoo. Amo na. Akala mo meron Oo. Mga kasangkayan, wala tang pinapatamaan ha. Baka magsabi pinapatamaan. It is a general inin aton mga pinag-uusapan. Ang sala kasi amo ini nagko-control ha aton nga diri kita na uswag. At amo Tate Bek, hindi kita makasaringa, ang baton na mo problema Hesus Kristo. Pero ba't may nakasakit Ate Bek?
itong doktor, dit maghahatagin reseta, Kung di ka magyayakan. kundi ka magsusumat, doktor, ano ti mo ginaabat itim lawas, di ba? Nagpapakonsulta ka muna kung ano ang sakit mo at dyan bibigyan ka ng lunas o reseta ng doktor na medicine. Ganon din po sa Panginoon. Okay? Ang analogy ay ganon din po. Kapag tayo po ay hindi umamin na meron tayong nagawa o hindi natin aminin na tayo ay may kasalanan, hindi po natin kailangan si Jesus. Hindi po natin kailangan ang Diyos kasi okay lang naman ang ating buhay. But when you acknowledge that you are a sinner, then you need a Savior who is Jesus Christ. Oo. Amen. Kaya gin-explain namon kaya ano nga nagsulot kami in black. Bukas ibang ating color at ibig. Ano? That's why black is a symbol of sin. Tapos bukas pag isgutan naton kung ano ang gimbuhatan Dios sa aton para nga atong mga kasalanan makukuha, matanggal. Anong gimbuhat ni Jesus? Ano iya bubuhaton pa para atong kinabuhi. Mga kasangkayan, damo nga salamat aniyo pakig-upod ha aton ngan ang Dios magabendisyon na atong mga kinabuhi. Ngan akon mga pag-ampo ha aton nga tanan. Okay, hallelujah. Damo nga salamat taniyo pag-comment sa naton pakigsubaybay ha naton programa. Waray gahumang kaaway ha aton mga kinabuhi. Waray gahumang kaaway ha pagkontrolar ang mga buruhaton ng Dios tungod kay ang Dios amo ang madaugon nga Dios. Let's pray. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the pagpasaylo nimo ha amon mga sala. Thank you Lord ang protection nga waray kami Ginoo magkakasakit Ginoo hingkubid. Salamat Lord ang mga imong gimbuhat bisan pa yan nga bagyo. Salamat ang protection animo mga katawhan Lord. Cover us with your precious blood Lord in Jesus name. Amen. Amen. Okay? Ate Beck. Ini Kuya Joel nagsisaring ha iyo nga madadaog naton anuman nga sala aton kinabuhi kay adahi Kristo an baton han imo problema. Okay, mga kasangkayan, don't forget to share anaton programa, an batunan nimo problema, share, react, pugatan butangan nimo heart, tapos comments nga relevant anaton topic, and then subscribe han aton YouTube channel Kuya Joel and Ate Vic. Yes. Maupay nga gabi ay yung nga tanan nga damo nga salamat Ate Mita Songgalia, Mary Joy Lonsaga, and Anchilin Ortiza, mga Ortiza family. At sa lahat ng ating mga viewers, Ate Beck, okay? Sa lahat na nag-tune in sa ating programa, good night and God bless you. Maupay nga gabi ay yung nga tanan. Ang Diyos mga panalangin sa iyong mga kinabuhis.